Lahat yon posible, ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw ngang tumanggap ng pleading. Di na ako magugulat kung gawin man nila yon. Biruin mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap lang ng pleading, pagtanggap lang ng answer, pagtanggap lang ng appearance, pati yon papahirapan. So di na ako magugulat. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay niyang ginagawa nila sa panahong ito. Your comments po. Again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Kasi may nabanggit din si SP Cheese Escudero na about dun sa hiningan siya ng reaksyon sa mga statement nila retired SC Justice Antonio Carpio at iba pang mga tao na talagang tinututulan nila yung posibilidad na hindi matuloy yung trial. Pero ang sabi ni SP Cheese Escudero, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabahong pawiin yun. Ano pong masasabi nyo? Yun naman na nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong pinaghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin, yung nakalagay sa saligang batas. So hindi naman po yun panggigigil, kumbaga alinsunod lang sa Constitution. Sumusunod lang po tayo sa alintuntunin ng saligang batas. Kasi yung ginamit nga pong description ni SP ng presiding officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo, yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin niyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero, binira na ng mga prosecutor. Ginulat pwede din siyang ma-impeach, nayanig ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, bumwelta ang mga congressman sa Senate matapos silang siraan ni Escudero. Dalawa daw dapat sila ni VP sarang i-impeach, tanggal na pareho. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero, binira na ng mga prosecutor. Ginulat pwede din siyang ma-impeach, nayanig ang Senado. Tara panoorin natin. Ma'am, the presiding officer of the impeachment court was also asked in a press conference earlier today kung pwede po bang walang compliance ang House sa second requirement pero magsasubmit sila ng appearance ng PROSEC. Ang sagot po ni SP Cheese, lahat yon posible, ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw ngang tumanggap ng pleading. Di na ako magugulat kung gawin man nila yon. Biruin mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap lang ng pleading, pagtanggap lang ng answer, pagtanggap lang ng appearance, pati yon papahirapan. So di na ako magugulat. And then later on he said, pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay niyang ginagawa nila sa panahong ito. Your comments po. Well, hindi naman kami nagpapahirap. Kaklaruhin natin kung ano yung mga factual na pangyayari dun sa mga binanggit ni Senate President Cheese Escudero. On June 11, during the last session day of the 19th Congress, a motion was made to defer the acceptance of the remand of the articles of impeachment, which was approved by the plenary. So, kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Thank you po. Thank you, Tina. We will now move on to the next questions from Melalis Moras of TV4. Hi, good morning po. Ma'am, follow-up lang din po dun sa tanong ni Ate Tina. Kasi may nabanggit din si SP Cheese Escudero na about dun sa hiningan siya ng reaksyon sa mga statement nila retired SC Justice Antonio Carpio at iba pang mga tao na talagang tinututulan nila yung posibilidad na hindi matuloy yung trial. Pero ang sabi ni SP Cheese Escudero, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabahong pawiin yun. Ano pong masasabi nyo given that the House prosecution team is really pushing din na talagang matuloy yung trial at makapagpresenta po tayo ng ebidensya?
Kasi dapat lang matuloy ang trial. Yun naman ang nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong pinanghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin, yung nakalagay sa saligang batas, which is to proceed with the impeachment proceedings forthwith. So hindi naman po yun panggigigil, kumbaga alinsunod lang sa Constitution. Sumusunod lang po tayo sa alintuntunin ng saligang batas. Last on my part na lang po. Kasi yung ginamit nga pong description ni SP ng presiding officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo. Yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin niyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Well, I wouldn't want to make any speculations, no. We want to, itong impeachment proceedings na to ay seryosong bagay. We expect and we assume that the senator judges in all of their actions in these proceedings are done with impartiality. So, ayokong mag-speculate. Kung ano yung gagawin nila, hindi naman din kami ang maghuhusga nun. Taong bayan ang nanunood sa atin, kung ano ang ginagawa natin, ano ang actions natin sa impeachment proceedings na ito. Kaya yun din yung hindi para sa akin na magsabi kung kung tama ba o hindi yung mga binabanggit doon sa answer ad cautelam. Ang House, maliban nagampanan na ang trabaho, ang kanyang tungkulin sa impeachment proceeding, hindi naman din doon natatapos ang trabaho ng House of Representatives. Ngayon, sa pag-abang natin sa simula ng 20th Congress, nakafocus na din ang House of Representatives doon sa mga dapat nating iba pang trabaho para magbigay ng mas mataas na antas ng pamumuhay sa mga Pilipino, sa pagsuporta sa mga programa at polisiya ng bagong Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Marcos, na may mga batas na pwede kaming maipasa para naman ma-achieve natin yung hinahanap natin na mga pangsolusyon sa problema ng mga bawat Pilipino. Thank you, Melanie. Big Sumintak from Net25. Attorney, balikan ko lang yung question ni Vivian kanina. Kasi doon sa ad quotidianum answer ng depensa, yun nga, doon sa summary nila, pinadidismiss nila yung article of impeachment. And according to Senate President Jesus Escudero, which is the presiding officer of the impeachment court, maaring pagbatuhan nila ng kanyang mga kasamang senator judges yung naturang motion. And we know by the facts in trial, natungkulin talaga ng korte to decide on the motion or pleadings of both parties. On the assumption, gaya ng binabanggit ni Vivian, na kung sakaling manaig na i-dismiss yun, pero ang sabi nyo nga, dapat masunod, mai-present lahat ng ebidensya at makapaglabas ng hatol. Pero on the assumption nga na dinismiss nila, wala nang didinggin na impeachment case. So ang tanong ko po, yun po ba ay unconstitutional, labag sa constitutional process? Anyway, kahit na hindi point of view nyo as spokesperson of the House of Representatives, yung legal opinion po ninyo as lawyer. Unang-una, sir, tingin ko hindi ako ganun ka-eksperto para magsalita on the legal aspect. Bilang tagapagsalita naman ng House of Representatives, limitado din yung dapat kong pag-usapan sa pagdating sa impeachment. Yung mga, I know that you want answers sa mga questions nyo, but ang iniiwasan ko is makisawsaw ako sa ang aking opinion dun sa gagawing legal strategies din ng prosecution. Tandaan nyo, nakapag-file pa lang sila ng answer ad cautelam. Meron pang pagkakataon ng prosecution para i-file naman yung mga pleadings
na gagawin nila sa panahon na binibigay ng korte sa kanila. Ayoko po silang pangunahan, ayoko naman din pong magbigay ng sarili kong opinyon sa bagay na hindi to makakatulong para sa pag-usad ng trial. So, on that, it dangerously goes to the merits and the strategy for the prosecution. So I prefer not to make any comment. Thank you, Vic. Earl Tobias again from IBC 13. Ma'am, Attorney Abante, pahabol lang po. Because the House prosecution yesterday, through Attorney Bukoy, said that they interpret the answer ad cautelam by Vice President Sara Duterte as evasiveness. Knowingly na formerly, sinabi rin ni BP na gusto niya ng bloodbath with the impeachment trial. What's the message or the stand of the House na lang po with that concern? We support the prosecution panel on how they will address and how they will respond to the answer ad cautelam of the Vice President. We have full faith in our prosecution team that they are capable and very much prepared to answer the answer ad cautelam of the Vice President. Is there any reaction from the House with a change of attitude from BP Sara from saying that she wants bloodbath into projecting some of her technical defense sa answer ad cautelam? Baka wisik-wisik lang daw muna. Pero gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Thank you, Earl. Meron lang po tayong phone-in questions from Bernard Taguino, Dop Saksi ngayon. Attorney Princess Abante, any updates po sa Comelec case ni Congressman Benny Abante? I would really do not want to discuss ongoing proceedings. What I can inform you is that the parties, the respondent already filed his motion for reconsideration before the Comelec and Bank, and the petitioner, ang aking ama, ay nag-file na rin ng kanyang opposition and comment on that. We will now await for the actions and the decision of the Commission and Bank. For Attorney Abante, ma'am, can you confirm information that the House will submit to the Senate today, the resolution certifying that the articles of impeachment complied with the constitutional provision on the one-year ban? I will refer to the statements of Attorney Bukoy, the official spokesperson of the impeachment prosecution panel, that the prosecution is prepared to file the necessary pleadings before the deadline given. So for the details, we have to check with Attorney Bukoy. But this is for the certification? Yes. Ito yung in-approve po ng plenary. Yes. Kaya nga, it was already approved by the plenary, but the actual submission will depend on the House prosecution panel as part of the pleadings that they will file before the impeachment court. So, on that, we refer you to the prosecution panel. Opo. Ma'am, since you're also the House spokes, baka kaya niyo pong sagutin if the House in the 20th Congress will comply with the second requirement of the impeachment court? At this time, considering that the 20th Congress has not been convened, hindi ko yan masasagot dun sa tanong na kung gagawin ba yan ng 20th. But the position of the House remains the same. The impeachment proceedings will continue until the evidence has been presented and the Senator Judges has decided on the merits of the case. Good afternoon po, attorneys. Kay Spokes Abante po.
On his last press briefing po, si House Prosecutor Representative Joel Chua mentioned na sa tingin niya there's no need to submit the adopted resolution certifying na yung articles of impeachment ay constitutional because it is already considered as judicial notice. Ano pong nangyari? Bakit po nagkaroon ng pagbabago sa desisyon ng PROSEC? Again, pag pinag-usapan yung legal strategies ng panel of prosecutors natin, mas mainam na sila ang sumagot dyan, sila Attorney Bukoy, mas sila ang makakapag-discuss ng kanilang strategies, no? But the House maintains that it has done its role under the Constitution doon sa impeachment process. We had more than 200 members of the House that endorsed the articles of impeachment at naitransmit na ito sa Senado na gampanan na ng House ang kanyang tungkulin at patuloy na yun ang aming magiging posisyon na constitutional yung naging pagtransmit ng Kongreso sa Senado, ng Kamara sa Senado ng articles of impeachment. Doon sa mga legal strategies, best to check with the panel of prosecutors. Pero is it rightful to say na gusto nyo pong mag-comply dun sa orders ng Senate Impeachment Court para hindi kayo yung maging reason ng delay? Binanggit naman na yan nila Attorney Bukoy that the prosecutors will comply with the necessary pleadings, no? On what kind of pleadings would this be? Sila po ang mas nakakaalam niyan. I wouldn't want to preempt any moves by the panel of prosecutors. Doon naman po ako, lipat naman po ako sa answer ad cotelam ni VP Sara. Kasi kabilang po sa ginamit na argument ni VP Sara sa motion niya kaya dapat i-dismiss ang impeachment complaint ay dahil po ibinalik yung articles of impeachment ng Senado. Blamable po ba yung Senate dahil nakagamit pa po, ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move na yon ng Senado? Whether blamable ang Senate or not, yan ang pananaw ni VP Sara. Ang importante ngayon, matuloy ang trial, mapresenta ang ebidensya. May pagkakataon ang nasasakdal na i-present din ang kanyang depensa. Pagkatapos nun, magkaroon ng desisyon based on evidence and merits. Yun lang naman po ang ating hinihiling sa prosesong ito. First folks, Abante po muna. Ma'am, as you've said, hindi niyo pa mako-confirm kung kailan mismo isasubmit ng House yung compliance dun sa mga requirement na hiningi ng Senate Impeachment Court. Pero is it fair to say naman na po ba na definitely inaasikaso na yung pagsasubmitin nito, specifically yung number 1, kung saan gusto ng Senate Impeachment Court na patunayan ng Kamara na hindi nalabag yung 1-year bar rule, and kasama na rin po ba sa inaasikaso yung response ng Kamara doon sa writ of summons or answer ad cotelam ni Vice President Sara Duterte? Hindi ko masasagot kung ano yung specifics na mga ifa-file. Again, I don't want to preempt the prosecution kung ano yung mga ifa-file nila at kailan. Kaya lagi kong binabanggit, mas maganda sa kanila manggaling mismo kasi ito ay parte na ng impeachment proceedings. Copy, ma'am. With that po, follow-up ko na lang din. Kasi the debate of whether dapat pa bang dumaan sa Supreme Court yung pag-usad ng impeachment trial ay hindi pa rin po nasisettle hanggang ngayon. In your perspective rin po and representing the House, dapat pa po bang maging matter ng desisyon ng Korte Suprema ang pag-usad lang mismo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Tingin ko wala naman makakapagpigil kung meron magre-raise ng question before the Supreme Court, no? Karapatan naman yan ng sino man na kung meron mga kailangan i-settle ng Supreme Court, at tama din na Supreme Court din naman dapat ang mag-interpret ng
ng sinasabi sa saligang batas. Pero ganun pa man, ang posisyon ng House ay pareho pa rin. Ginampanan ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa impeachment process na i-transmit na ito sa Senado at pwede nang ituloy. Kung ano man yung mangyayari in between, hindi naman talaga namin yan makokontrol, pero ang posisyon ng House, pwede nang ituloy yan ngayon. Thank you, ma'am. Yesterday po, House Impeachment Spokesperson Attorney Bukoy said there is no justifiable reason to delay and dismiss the impeachment trial without hearing po. What's the stand of the House po? I join Attorney Bukoy in that statement. Ang nakalagay sa saligang batas is to proceed forthwith. So tuloy-tuloy lang dapat, agad-agad. Last from my end na lang po, a semi-gentle question for Attorney Agay. Ma'am, the Speaker stood firm with the message of accountability, specifically dun sa kanyang adjournment speech before the 19th Congress adjourns, as part of Lakas CMD. And if ever the Senate persists to their second condition na mag-certify ang 20th Congress na gusto nilang ituloy ang impeachment trial versus VP Sara Duterte, would the party rally behind the House in the call of accountability and the proper impeachment trial po? I think I'd like to answer first na, of course, lahat kami ay accountable public officers. Isa po sa pinaka mahalagang tenet ay pangalagaan po namin yung aming role. And definitely so yes, we support the call for accountability for all, including us as legislators. As to the second condition, just like I'm still waiting also. I'm waiting for more clarification on this end as a new and neophyte district representative. So I hope na I can be more transparent as more information comes or as it is discussed, and we'll let you know. But as to accountability in general for everyone, that is a yes for me. So may vote po tayo dyan. As to whether or not what will happen if we will be required, I think we will need more time to study the issues more carefully as we become official members of the 20th Congress. Thank you po for my not so gentle answer. Salamat. Thank you, Earl. Lenes Capanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Ay, good afternoon po. Balikan ko lang po yung sinabi ni Senate President Escudero na gigil na gigil lang sila, hindi ko trabaho, pawiin yun. Do you agree with that statement that the senators at this point have no responsibility or duty to assure the public that the impeachment trial will proceed? Hindi ko nabasa or narinig specifically kung ano yung naisabi ni Senate President, unfortunately, no. I think yung ni-refer na hindi niya responsibilidad yung sa amin. Pero kung responsibilidad ba ng Senado yung magtuloy ang trial, hindi po kami ang humihingi nun. Saligang batas po ang nagmamandato na ituloy ng Senado ang impeachment trial. Follow up po. May sinabi rin siya na masyado daw yung focus ay sa possibility of outright dismissal, yung motion to dismiss. Pwede rin naman daw may mag-motion to convict outright. So, do you agree do you agree that there's too much focus on the motion to dismiss? Or kasi sabi niya it cuts both ways, pwede din namang may mag-motion ng outright conviction. So is that a good comparison to begin with? Hindi kasi galing sa House yung mga tugon para mag-dismiss. Ang tugon ng House ay handa kami para sa trial. So, I think yun lang ang focus ng House dito sa impeachment process. Yung paghahanda
patuloy na paghahanda sa mangyayaring impeachment trial na inaabangan natin na mangyayari na. Well, actually, ongoing naman na kasi may mga submissions na eh. Yung actual na lang ng presentation of evidence ay handa na rin ang ating prosecution panel. Pero ang House of Representatives, maliban sa impeachment, nakatugon din kami sa aming trabaho na para sa mga Pilipino na magsulong naman din ng mga polisiya at batas para masagot yung mga problema on food security and price stability, jobs and livelihood, education access and recovery, healthcare for all, peace and order, and national security. Marami tayong saklaw na mga pinanggigigilan din na tugunan para sa mamamayang Pilipino. Last na po on my part. Given how the trial is proceeding, may basihan ba yung mga tao para mag-alala na hindi matuloy? Hindi po ako ang makakasagot niyan. Kasi kami po sa House of Representatives, specifically ang prosecution panel, ay patuloy na naghahanda. Handa at patuloy na naghahanda. Kung ano man po yung mangyayari dun sa actual na presentation of evidence, hindi po sa amin naman nakasalalay yan. Thank you, Linesca. Next up is Big Sumintak from Net25. Attorney Princess, magandang hapon. Isang tanong lang po. Going back doon sa pahayag nga ni Senate President Jesus Escudero na inakusahan niya yung House matigas ang ulo dahil simpleng certification ay hindi maibigay. Ang point ko po, going back doon sa June 11 nung i-adopt ng plenary yung House Resolution 2346 certifying that impeachment proceedings initiated against the Vice President ay compliant doon sa Constitution. Kung titignan natin nung mag-move si Congressman Inud D na siyang acting majority leader, ang motion niya, Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to issue certification in accordance with the adopted resolution. Na yun naman ay in-acknowledge ng presiding officer si Congressman Puno na dinidirect ang Secretary General na mag-issue ng certification. Ang tanong ko po, ano ang dahilan bakit hindi nag-i-issue pa hanggang ngayon ang Office of the Secretary General ng certification na hinihingi ng impeachment court? Well, in fact, siguro wala namang kinalaman yung prosecution dito dahil plenary ang nag-direct mismo sa Secretary General, Attorney. Again, pagdating dun sa certification, na-resolve na yan sa plenary. Yung kung ano yung gagawin ng prosecution panel, kasi ito was kasama to sa naging move ng impeachment court addressed to the House, particularly sa prosecution panel. Sila ang gagalaw para dito. So, the plenary action ay nagawa na. Binanggit naman na po, I think, nung media briefing sila Kong Jinky, no, on what they will do with the certification along with the other pleadings that they will file. I think mas maganda po sila po ang sumagot nito. Thank you, Vic. Let us now take a question from Bibian Gulia of ABS-CBN 2. Good afternoon, Attorney Abante. Kasi po kasama dun sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte yung argumento na
kaya kailangan i-dismiss ng Senate Impeachment Court yung articles of impeachment ay dahil daw wala namang articles of impeachment, isinoli sa House, which is a move of the Senate, and hindi nagkaroon ng presentation of the articles before the Senate Impeachment Court. So do you think nakatulong sa Vice President yung mga naging aksyon ng Senado? Again, I don't want to speculate or give an opinion that might be addressed by the prosecution panel. You know, you have to understand, yung mga matters that were raised dun sa answer ad cautelam, ang pwedeng sumagot niyan would be the pleadings that will be filed by the prosecution panel. So, hindi ako part ng prosecution panel para magsalita tungkol dito. You also mentioned na walang pinahihirapan ang House of Representatives when it comes to accepting documents related to the Vice President Sara Duterte's impeachment trial. I wonder lang po yung reason behind yung deferment ng acceptance. Sa tingin po ba ninyo ang House ay may poder to defer because co-equal ng House of Representatives ang Senate, but the order given by the Senate Impeachment Court was to the House Prosecution Panel? Are you setting a parang line between the House of Representatives and the House Prosecution Panel? I cannot question the actions of the plenary. No, so it was yung wisdom on the actions of the plenary is sa plenary siya. So hindi ako makakapag-comment tungkol doon. Last na lang po doon sa related to impeachment, of course. Doon sa sinabi ni Senate President Escudero na posibleng pagbotohan pa ng Senate Impeachment Court yung sinabi po doon sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte na i-dismiss yung complaint. Kung halimbawa po buksan yung trial tapos i-raise yung motion to dismiss, is this enough? And pagbotohan tapos majority would vote to dismiss, will this be a violation of the Constitution, you think? Ulitin ko yung mga nabanggit ko lang na ang appreciation ko doon sa alituntunin ng saligang batas na to try and decide includes yung pag-present ng mga ebidensya, mabigyan ng pagkakataon ng prosecution ma-present ang ebidensya, ang depensa na makapag-present din ng kanyang ebidensya para ipagtanggol yung kanyang posisyon doon sa mga reklamo at makapag-decide ang impeachment court ayon sa ebidensya at merito ng kaso. Doon lang po ako pwedeng magsalita. Opo, bali, follow up lang po. So you're saying na hindi sapat yung mga halimbawa ebidensya na imamark sa pre-trial? Kumbaga, kailangan talaga dun sa mismong trial po? Again, this would now go dun sa linya ng legal strategies ng prosecutors eh. So I prefer not to discuss kung ano yung mga gagawin nila sa mismong trial na mangyayari. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.